Treasure Hunting Weekend mga ka-TH. Ito'y panghuling video natin sa kabundukan ng Bukidnon. Meron kaming na-discover dito, isa na namang napakagandang grupo ng markers. Ito ang sinasabi kong ulo ng sawa. Okay? At merong dito baba, merong mata, nakatingin sa lapida. Itong lapida makinis at malapad yan na bato na nabasag. Iwan ko lang kung may nagawin ng mga treasure hunters dito, pero wala pang hukay, walang hukay sa lugar. Kaya maganda, ito yung unang grupo. Mamaya bibigyan natin yan ng quick analysis sa ating illustration sa bandang dulo ng video. Puntahan muna natin yung iba pang marker dito. Sa unahan naman, mayroon pang grupo ng malalaking bato. Grabe. Ito yung nasa tapat ng malapad na bato. Makinis, parang sinadyang tinapyas. At sa unahan ay isa na namang big boulder. Ito yung sa harap ng ulo, amigdat sa tinitingnan ng mata ng sawa. Ayun, no? Putol lang pala tong ulo ng sawa, putol siya. At sa gilid ay mayroong apat pala na apat na naka-curve na dots na forma ng letter C. Yun yung natakipan ng dahon. Ayan, no? Hawiin nga natin. Ayan, no? Apat yan, letter C. At sa itaas niya yung parang mata, ito yan. Putol lang ang ulo, ayan, no? Pero sa harapan ay para siyang sawa. Pag nakaharap ka, sawa siya tingnan. Okay, so puntahan natin yung ibang grupo sa unahan. Kasama ko dito ang The Pendulum at Invisible Man. So ito na yung mas malaki, parang ulo naman to ng pagong tingnan kung nakaharap. Meron din siyang mata sa itaas, meron siyang mata dyan. At sa kanyang bandang gilid, ayun. Yun, merong dot, bilog. Kaya napakaganda. May mata pa siya, ayan, yung mata. Ayun. Tapos ang gilid ay may butas pa. So dalawang pointer. Nagturo bandang kanan. Ayan, yung mata. So dito yan, bandang kanan. Diyan, ayan. Diyan ang dapat i-detect. Kaya sa may-ari ng lupa na nakapanood dito, o kaya kaibigan ng may-ari ng lupa, pakisabi na puntahan nyo ang site na ito at i-test dig nyo. Kasi meron akong nakitang 3 digging site dito na malapit-lapit lang dito. Sa unahan nito, 50 meters, meron na naman grupo ng bato na ginawang marker. Ayan, dyan yan. Ngayon, meron akong nakitang parang rectangular rock or baka concrete box yun. O rectangular concrete box na malaki sa unahan. Dito yun, ayun. Ito sa bandang kaliwa, hindi nahagip ng kamera. So ayan na siya, ayun. Ayan, so anong tingin nyo dyan, di ba? Ayan, rectangular rock yan. Ayan, may kanto. So napakaswerte ng may-ari ng lupa na ito. Nasa itaas to ng bundok diyan sa Bukidnon. At sa unahan yan, super legit marker. Ayan, yun, malabo. Ayan. Meron siyang fish marker. Itong malapad na bato na tinayo. Fish marker, nakaturo siya sa itaas. Kaya tingnan niyo kung anong nasa tinuturo nito. Meron siyang marker na arrow at letter L. Nagturo mismo ang letter L sa isda. Walang mata to na isda, kaya pwedeng nasa puwitan nito ng isda.
Kung walang tinatamaan tong kanyang ulo doon sa itaas, ay nasa puwitan lang to ng isda ang digging spot. Maganda talaga tong lugar na to. Kung malapit lang to dito sa lugar namin, ay babalikan ko siguro to. Yang layo-layo talaga. Isipin nyo, bukid nun. Ayan o. Super legit o. Ayan o. Yung marka o. Arrow. L. Isda. Ang isda ay talagang tinapyas na sinadya eh. Napakalapad. Ang ganda ng tapyas. Meron siyang tinitingnan sa unahan ng isda. Pero kung walang bato doon, ay dito na yan sa kanyang puwitan. Ang hukay nyo, mga katiyats. Kaya ibinahagi ko ito, baka sakaling merong nakapamilyar sa lugar na ito, ay hanapin nyo ang may-ari at magipag-ugnayan kayo. Dito kahit maghukay ka, hindi ka mahabol dyan ng walang makakapunta sa iyo dyan. Maghukay ka lang dyan ng isang araw, wala talagang mag-istorbo sa iyo dyan. Ayan o, sus Ginoo, super legit. Man-made tong bato sa baba, malapad na bato, tinayo. Itinayo siya, nakatagilid o. Kung nature lang yan, dapat natumba na yan, di ba? Dapat nasa lupa yan. Nakaano siya eh. Parang talagang sinadya na nilagay dyan. Okay, so lahat ng bato dito, dinidetect natin baka mayroong laman ang loob. Ito naman yung famous na tinatawag ko na trumpa. Yung kanina sa gilid, mayroong trumpa dyan. Ayan, mayroong Y na sign for tunnel entrance, yung Y. Ito naman yung trumpa, mayroong dot sa gitna oh. And then trumpa siya. So dyan lang yan sa harapan ng trumpa. 2 to 3 meters lang yan, 2 to 4 or 2 to 3 meters, malapit lang talaga. Ngayon, kung meron kayong gagamitan, kahit na dowsing, i-dowsing yung harapan ito. At kung mag-detect sa harapan, well, yan na yan, jackpot na yan. Jackpot na yan mga katiyets. Ganda talaga. Ilang markers na ba yung nadaanan namin? Di ba, 3 episode na ito? So, 4 na lugar sa isang bundok. Isang bundok to eh. Pag-akyat pa lang, meron na. Pagdating sa tuktok, meron na naman. Sa pababa, meron na naman. So, ito yung gilid ng isda. O, tingnan nyo. O, di ba man-made yan? O, equal yung kung natural yan, dapat hindi equal yung lapad niya. Yung nipis niya, equal din eh. O, parang na-machine, di ba? Ang kapal niya ay, yun ang ibig sabihin ko, ang kapal niya ay equal ang kapal. Kaya man-made na man-made, parang minamachine eh. So ayan, sa unahan, meron palang malaking bato. Pwedeng ito yung tinitingnan ng isda. Pero ang isda ay tinuturo naman itong arrow at letter L. Ang isda ang tinuturo nito. Ayan, so gagawa na tayo ng ilustrasyon mga katiyets, para mahanap mo o mahanap nyo dyan ang nakabaon na item. So, 3 treasure site ito. May 3 digging site. Sa bawat marker ay gagawa kayo ng 3 test dig. So, times 3, 9 lang na test dig ay mayroon na kayong isang makuha. Sigurado ako dyan. Sa 9 kahukay nyo dyan na 2 meters deep. Sa siyam kahukay o test dig, meron kayong tamaan na isa dyan. Basta sundin nyo lang yung mga itinuro ko na digging spot. Lalo na pag may kagamitan kayo at magaling yung may hawak, ay talagang ma-jackpot nyo dyan, makuha nyo dyan mga katiyats. Okay, so sana swertihin kayo at tayo at lahat ng treasure hunters sa Pilipinas ngayong papasok na taon. Okay, gagawa na tayo ng ilustrasyon tungkol dito. Alright mga katiyats, mag-umpisa tayo dito sa ulo ng parang anaconda. Para din siyang
turtle pero mahaba lang masyado ang liig. Kaya sabi ko ay parang sawa siya, parang anaconda. So merong square hole na mata at sa gilid nito meron ding butas dito sa may bandang gilid. Lahat ng mga yan ay dito nakatingin sa kanyang right side. So sa right side to ang item. Okay, so distansya niyan 3 to 5 meters lang. Malapit lang yan kapag mga ganyang mata na nakatingin pababa. So ito yung side niya, oh. Klarong-klaro naman, di ba? Ang lalim niya, no? Mga 1 inch ang pagbutas niyan. At nakita niyo yung bato, hindi siya yung bato na typical na maraming butas. So ibig sabihin yan, wala kasing kaparehong butas niya diyan. Ibig sabihin ito, man-made ito. Narito sa itaas yung mata. Lahat ng yan nakatingin sa kanyang right side. So pinakamalapit niyan ay 3 meters to 5 lang yan, yan lang yan dito. Kaya diyan sa may-ari ng bundok ay kung wala kayong trabaho sa weekend, gawin nyo sa weekend. Ang maganda kasi maghukay diyan wala talagang aakyat diyan para titingin sa'yo kung anong ginagawa mo eh. Kasi talagang gubat siya. Nakikita natin, wala ngang niyog eh. Walang nagtanim, tamad ang may-ari dyan eh. Tamad yung mga anak niya. Hindi nagtatanim. Eh kung ako'y may-ari ng ganyang klaseng bundok, pataniman ko yan ng maraming niyog para magkapera, di ba? Pero di bali, kahit tamad ay meron palang ginto sa inyong kabundukan, kaya dito wag na kayong magtamad-tamaran sa paghukay niyan kasi tinuturo ko na yan. Nitong taon lang na to, merong siniswerte sa isang binisita ko eh, naglaho na eh. Hindi na nakalimutan ng kumontak eh. Naglaho na. Magbago talaga ang isip ng tao kapag may ginto na. Makalimutan yung nagresorbe ng area eh, nagdetect na katulad nyo, katulad ko. Yung mga nagde-detect nakakalimutan ng nakakuha eh. So ito yung sinabi ko na talagang man-made to, isda to eh. Malapad na isda, wala nga lang siyang mata. Talagang tinapya siya. At bakit nakatagilid, nakatayo, di ba? Yan ay man-made na. Eh kung nakatumba yan, natumba, ibig sabihin, pwedeng nature lang. Pero sa itsura pa lang niya na ang kinis-kinis, di ba? Smooth na smooth. At dito sa tabi niya, ay narito yung treasure sign, no? Nagaganyan yan. Direkta na ito yung tinuturo ito. Ngayon, pwedeng pointer lang ito kasi matulis tong dito. Pwedeng tingnan nyo sa unahan dito kung anong meron dyan. Hindi ko yan tingnan kung anong meron dyan. Kapag may bato dyan na merong marka na arrow or letra or arrow, mga arrow pwedeng pababa na ganyan, pwede ring nakatayo ang arrow. Lahat ng yan na arrow ay treasure in front, treasure under sa kanya. Yung mga ganyan na arrow. Basta nakatayo, dyan lang yan sa kanyang harapan. Okay, kaya tingnan nyo itong dito. Ngayon, ito muna ang unahin na area. Tanggalin tong bato at hukayin nyo ang under sa malapad na bato. Hindi na kailangan ng detector dyan. Matatamaan yan ng ating analysis. Kasi subok ko na itong analysis natin na kunti lang to eh, plus or minus lang ang mga ano eh. Kasi kapag nag-analyze ako, dinidetect ko rin yung analysis ko. At ano lang, kunti-kunti lang talaga ang diferensya sa detection ng electronics at yung sa analysis ko ng treasure marker. Kaya nga, ay meron na tayong parang formula sa mga treasure markers. So ito yung isa pang maliit na ulo ng sawa. Ayan o, nakangangaw. So una diyan, wag muna ito kasi hindi ito maganda dito. Kasi nakanganga siya eh. So dito muna tayo sa ito, 3 dot. Merong mata.
Tatlong dot, pwedeng 350. So, ang sukat nitong lapida, pwedeng 350 yan. Lapida ito, malapad na bato. Parang simento nga eh. Hukayin niyo ang under nito. Ang baba. Ayan. So, itong dito, panghuli na yan, pwedeng hukayin din nyo itong dito. Okay, so, ano pang susunod? Ito parang treasure box eh. Parang concrete box sa bundok. Tingnan nyo to. I-testing nyo, baka semento ito. Kasi dito sa unahan niya, ito, merong sign. Ayan o. Merong sign na kaganyan. Merong sign. Ayan o. At ito yung tinuro ko kanina na unahin nyo muna pagtingin sa unahan kung anong tinitingnan ng isda. At saka nyo hukayin ang baba nito. Okay, punta tayo sa... So ito yung itsura niya sa malayo. Isda yan. Malapad. Nakatingin dito sa bato. Pero ito yung arrow niya na nagsabi na dito muna. Ito, so dito muna. Hukayin nyo muna to, test dig. Okay, so dito tayo sa trumpa. Ito, trumpa to. May dot sa gitna. Matigas kasi na bato yan, kaya hindi yan basta-basta mabutas. So dito lang yan talaga sa malapit. 2 to 3 meters lang yan. Hindi lalayo kasi trumpa siya. Hukayin nyo dyan. Okay, so yan lang mga katiyats. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe at ako'y babati sa inyo ng maligayang Pasko at maswerte na bagong taon sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.